Merong tatlong problema, merong tatlong dahilan bakit naghihiwalay ang mag-asawa. At kailangan natin tignan ang tatlong bagay na ito para mahilom, magamot anuman ang problema na mag-asawa at para maiwasan ang kanilang paghihiwalay. Una, maraming naghihiwalay dahil hindi sila nag-uusap. Lack of communication. Yan yung madalas na problema. Mas nauuna pa ang sigawan. Mas nauuna pa ang tampuhan. Mas nauuna pa ang galit kesa sa pag-uusap at pagkakaintindihan. Yan ang unang madadahalin. At paano yung dalawa magiging isa? Kailangan merong connection. Kailangan merong ugnayan. At ano ang ating ugnayan sa bawat isa? Ang salita. Kung gusto niyong magkaisa, kayong mag-asawa, kailangan gamitin niyo ang salita. Ang salita, bigyan niyo ng laman. Ang mga insekto po nagkakaintindihan dahil merong antena. Pero tayong mga tao, wala tayong antena. Hindi mo alam kung ano yung nasa isip at puso ng iba hanggat hindi siya magsasalita. At minsan nga yung salita, kulang pa. Kaya kailangan mo yung salita, yung pag-uusap, palagi. Walang hinto, continuous. Father, alam na po dapat ng asawa ko yung gusto ko. No. Huwag yung sasabihin. Kasi hindi naman po tayo manghuhula. Kahit na matagal mo na siyang kasama, ang tao nag-iiba. At tayo iba-iba ang ating naiisip at nararamdaman. Sana huwag mawawala yung pag-uusap, communication. Isa ding dahilan ng paghihiwalay na mag-asawa ay yung iniisip nila, meron pa silang aatrasan. They can still retreat. They can still go out of the relationship. They can still go back. Alam niyo po, isa ding dahilan ng paghihiwalay na mag-asawa ay yung iniisip nila meron pa silang aatrasan. They can still retreat. They can still go out of the relationship. They can still go back. Alam niyo po, doon iniisip nila, kung masasaktan ako, masusugat ako, pwede pa naman akong tumakbo. Pwede pa naman ako mag-retreat. Pwede pa naman akong umatras. Ganyan madalas ang iniisip ng mga ibang may asawa. Pag ayaw ko na, pwede pa naman akong umuwi sa amin. Pag ayaw ko na, bahala siya. Ako nang bahala sa sarili ko. Ganyan naman yung misis ko, okay lang. May nakita na akong bago. Mas mabait, mas maganda, mas malambing. Kasi merong plan B. Kasi merong aatrasan. Kasi iniisip, merong pupuntahan. Pero kung sa mag-asawa, iisipin nila na ito lang ang buhay. Ito lang ang buhay namin. Wala nang iba. It's either we make it work or we die trying. Kung ganyan ang pag-iisip ng mga mag-asawa, walang maghihiwalay at magiging totoo sila.
doon sa pangako nilang for better, for worse, for richer, for poorer, until death do you part. Kasi wala ka nang aatrasan. Kasi ito yung pinili mo. It's either paglalaban mo o mamamatay ka na sinusubukan mong maging matagumpay kayo. Huwag kayong aatras. Walang atrasan, walang uwian. Yan na yan. Diyos, Ama ng Kristo Kristo, ang muling paksilang na tubig at Espiritu Santo, ang mga bahinang labis ay nagpapakilalang pagtugot ng So, yun lang naman ito na nakahanda pa kayo pinilin sa mga mga parang sa buhay na hindi mo asawa, huwag mo na kaya nakakabas sa ito, ang ipapalito ko ay Daisy, ay Pangatlo, at kahuli-huli, isang dahilan din ng paghihiwalay ng mga mag-asawa ay yung hindi po sila nagdarasal. Meron pong isang magandang kasabihan ng mga Russians. Sabi po nila, if you go to war, pray once. If you go to the sea, pray twice. If you get married, pray thrice. Ibig sabihin, mas mahirap pa po ang pag-aasawa kaysa sa gera. Ibig sabihin, mas mahirap ang pag-aasawa kaysa sa pagpapalaot sa dagat na pwede kang malumot, na pwede kang mawala. Married life is beautiful, and yet it is difficult. Madalas, ang magandang buhay ay mahirap din na buhay. Ang magandang buhay, makakamtan mo lang ang paghihirapan mo. Dito ba? At paano magiging magaan itong mahirap pero magandang buhay kung magdadasal ka at magpapatulong sa Diyos. Ang Diyos, sa kanyang grasya, yan ang susi ng pananatili pagkakaisa ng mga mag-asawa. Pag nakalimutan ng Diyos na tumutulong sa pagkakaisa, siya nagkakawatak-watak at naghihiwalay. Meron pang pagkakataon para magkaisa ang mga naglalayong puso sa pamamagitan